Inihayag ng International Criminal Court sa pre-trial hearing ang mga karapatan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte habang naharap sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay kanyang war on drugs. Kabilang dito ang karapatan na mag-apply para sa interim release o ang pansamantalang paglaya habang wala pang desisyon kung lilitisin ang kanyang kaso. Bahagi ito ng process ng ICC. At the confirmation of charges hearing can contest the charges, challenge the evidence presented prosecutor and present evidence. There will be no trial if the charges are not confirmed or if the proceedings against you are completed. You have the possibility to make an application for interim release pending trial. Samantala, sinabi ni Vice President Sara Duterte na nakabuo na sila ng defense team para sa dating Pangulo. Anya, mayroon na rin itong lead counsel na isa ring dating ICC prosecutor, ang International Defense Council at British lawyer na si Nicholas Kaufman. Defense team, yes, we already have a lead counsel. The President already appointed Nicholas Kaufman as his lawyer. Batay sa rules ng ICC, tanging ang mga accredited legal counsel lamang ang maaaring kumatawan sa nasasakdal sa mga paglilitis. Sa ngayon, 5 lamang sa mga Pilipinong abogado ang accredited ng ICC. Isa na rito si Attorney Roque na bahagi ng legal team ng dating Pangulo. Samantala, sa panayam kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, sinabi nitong plano nilang umapila ng isa pang pagdinig bago ang itinakdang second trial sa kaso. Ang susunod na tinakda ng hukuman ay 21 na Setyembre. Pero bago dumating ang 21 Setyembre, hingi kami ng hearing para dinggin yung issue ng unang-una, anong epekto ng kidnapping para nakuha yung pagkatao ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. At pangalawa, yung issue ng jurisdiction na bumitiw na tayo sa ICC bago nagsimula ng preliminary investigation ng prosecutor. Ayon naman kay VP Sara, titiyakin muna niyang nakasettle na ang lahat kaugnay ng legal actions ng defense team at hihintayin lang niyang may papalit sa kanyang kaanak ng dating Pangulo bago siya umuwi sa Pilipinas gaya ng pakiusap ng kanyang ama. Mahal kong Pilipinas, sana nakikinig ka. Gusto lang naman kitang kamustahin kung kaya mo pa ba. Pagmasdan yung bayan mong tila ba nagkakagulo na. Yung mga tao sa loob nito na hinahangad mong magkaisa. Mga tao na nanumpa ng katapatan na pagsisilbihan ka. Mga tao na nangako na iingatan ka at papangalagahan ka. Mga tao na tinuring mong pag-asa na magbabalik sa dati mong ganda. Mahal kong Pilipinas, kaya mo pa ba? Kasi alam mo, marami sa ngayon ang pinili na lang manahimik at hindi na lang magsalita habang pinapanood at pinapakinggan ng mga balitang talagang nakakabigla. Marami ang nagagalit, marami din ang natutuwa. May ilan na nagbubunyi, ngunit may ilan din na gusto nang magwala. Marami ang nasaktan. Marami din ang naging masaya. Dahil sa wakas ay nakamit ang hustisya na hinihintay nila. Laban sa isang tao na dati ring nag-alaga sa'yo. Isang tao na kilalang palamura at pinansaghang ding walang modo. Isang tao na handang mamatay o pumatay ng kahit sino, alang-alang sa kapakanan ng bawat Pilipino. Mahal kong Pilipinas. Red light, green light, red light.
Ito po yung balita po natin, yung update kay Tatay Digong tungkol po dun sa ICC Trial Court. Yung mga paraan para po pansamantalang makalaya po ito. Nakita nyo naman, magpakita lang daw ng mga counter na depensa. Tignan nyo po, September pa yung next na trial niya. Ano pa po ito? Napakalayo pa. 6 na buwan pa bago magkaroon ulit ng trial. Kung mapapansin yung mga kababayan, may edad na po ito si Tatay Digong. Talagang napapansin po natin, pati po yung kanyang pagsasalita ay nahihirapan na po siya. Talagang yung ginawa po sa kanya mga kababayan ay talagang nalabag yung kanyang karapatan. Nakita niyo naman kung paano po idepensa po ni Attorney Harry Roque na isang legal counsel niya doon sa The Hague. At talagang mapapansin po natin na gagawin po lahat ng mga nagmamahal kay Tatay Digong para makalaya ito. At sana po ipanalangin po natin na makauwi din ng Pilipinas. Napapansin nyo naman po mga kababayan, naglabasan po yung mga balita. Umuugong ito mga kababayan na merong mangyayaring hindi maganda. Lalong-lalo na po dito sa Maynila. Sa NCR na may naglalabasang mga video na nagwa-warning na maghanda-handa po ng mga pagkain, mga gamot, mga power bank dahil may paparating na delubyo o isang gulo. Hindi po natin makumpirmado kung ano po ito mga kababayan. Ngayon po talagang naglalabasan po yung mga nagmamahal kay Tatay Digong. Iba't ibang lugar sa Pilipinas mga kababayan, nagkakaroon po ng panalangin para po ipanalangin si Tatay Digong na sana pagbigyan ng International Court ang kahilingan ng mga Pilipino na makauwi ito. Bring him home mga kababayan, na sana po pagbigyan po tayo ng ICC. Alam po natin na hindi po natutulog ang Panginoong Diyos. Alam po natin na ginawa lang ni Tatay Digong itong trabaho niya. Yung mga ayaw lang kay Tatay Digong, yung mga naapektuhan ng kanyang batas, yung kanyang kamay na bakal, na pag hindi ka nagbago, talagang meron kang patutunguhan. Yung iba kasi ayaw. Yung ibang mga natamaan, na mga korap, mga gumagawa ng kalokohan sa bansa, ang dami niyang tinamaan mga kababayan. Sabi nga sa kanta, malupit man ito, matapang man ito. Nung naaresto siya, maraming nagbunyi na mga ayaw sa kanya. Pero mas maraming mga Pilipino ang nalungkot at nakaramdam ng pagdadalamhati dahil po sa ginawa nila kay Tatay Digong na talagang nalabag ang kanyang karapatan. Hindi po naibigay ang tamang proseso para po mahatulan na lang ng ganon-ganon. Napansin nyo naman mga kababayan, bigla pong isinakay doon sa eroplano na hindi malaman kung anong kaso. Na sinabi niya, "What is the crime that I committed?" Sabihin nyo, ano yung nilabag ko? Nakikiusap siya sa mga pulis na talagang umaresto sa kanya. At nakita po natin kung gaano po karahas ang pagdakip kay Tatay Digong. Dito po mga kababayan at mga kapatid, hindi na po pinag-uusapan kung ikaw ay pro Marcos o pro DDS o pro Duterte. Dito po mga kababayan ang pinag-uusapan magkaisa po tayo na magkaroon ng kapayapaan ang ating bayan. Ipanalangin po natin ang mga leader natin na nagkakagulo. Na sana po magkaroon ng kapayapaan, hindi po matuloy ang nagbabadyang tensyon ng mga gulo o tinatawag na civil war. Na sana po habang may panahon pa, makauwi si Tatay Digong. Kung may kasalanan man ito, dito na litisin si Tatay Digong.
Kung meron man siyang nagawa na paglabag, dito sa ating hukuman gagawin, hindi po sa hukuman ng banyaga. Yan lamang po ang aking bahagi mga kababayan. Salamat po sa inyong lahat. Sana po i-share nyo po itong video na ito. Magkaisa po tayo. Sana wag magkagulo ang ating bayan. Magkaisa po, hindi magkabahabahagi. Yan po ang mensahe ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo, na kung hindi sana nagkaganito, kung sumunod lang po sila sa mga payo, hindi po nagkulang ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo, na kung nasunod lamang yung National Rally for Peace na wag nang ituloy itong impeachment, hindi sila sumunod. Kaya itong nangyari. Nakikita po natin mga kababayan. Yan lamang po ang aking bahagi. Salamat po.